Meron pong bagong sinasabi si Undersecretary Claire Castro, okay, ng PCO at Malacanang Press Officer tungkol doon sa fake news at doon sa mga statement before ng ating Pangulong Marcos. Ang kanya sinasabi rito bakit mayroong umaaray wala naman tinutukoy? So, ang ganda ng sagot, ang ganda ng paliwanag. Eto, pakinggan po ninyo para maintindihan nyo yung sinasabi natin na sa pagsagot nitong si Atty. Claire, Undersecretary, tungkol ho dito sa laban sa fake news. Paano ba nagre-react yung iba kahit hindi tinutukoy? At bakit nga ba nagre-react yung iba? Ito yung paliwanag niya. Thank you. Nice question. Pero, kasi Unang-una briefing. po, ang sasagutin lang natin ay yung mga intriga na may sense. Kung wala naman, walang meaning, walang sense, hindi po natin to sasagutin. Okay? Correct. At patungkol po kung sa nauna ang Pangulo sa pagbabatikos, it's just part of the campaign propaganda. And wala naman po siyang pinatungkulan kung sino. Madami pong kandidato. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit may nag-aray. Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit. Bakit may nagalit? May tinamaan ba? So, pag sinabi natin kasi, ito, na pag sinabi natin nag-deliver ng suka, nagbumili lang ng suka, hindi naman ito literally na suka. Na, idiom. It's just an idiom. Na sinabi na, when you say nag-deliver ng suka, it means baguhan. Wala pang alam masyado sa politika o sa proseso, sa trabaho. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Nako. Kung di naman sila, tumatakbo sila, at alam natin wala silang alam, yun na lang, siguro, ouch. And at the same time, dapat, hindi nga sila tumakbo. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. At nakita natin siguro kung anong naging klase ngayon ng paano ang nangyayari minsan sa mga hearing, especially kung hindi nila alam ang procedure sa Senado. Isang kawalan, sayang ang oras, kawalan ito sa pondo ng bayan. So sana lang, ang request natin, doon sa mga tatakbo, siguraduhin nyo naman po kapag nanalo kayo, may alam na kayo. Another issue. Antindi. Lahat yan tinamaan. Lahat ng kandidato tinamaan dyan. Sa paliwanag na yan ni Undersecretary Castro, dapat lahat ng kandidato, pag nanalo kayo, sigurado yung may alam na kayo. So, ibig sabihin, kung ngayon kumakandidato ka pa lang, wala kang alam, huwag ka nang tumuloy. Parang ganon. Or huwag ka nang magplano sa mataas na posisyon kung wala ka talagang alam. Dapat pinaghahandaan. Seryosong trabaho. Yan ang matagal ko na sinasabi. Seryosong trabaho ang pagiging senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi pwedeng senador lang ng iisang pamilya. Hindi pwedeng senador ng political party lang. O ng may pinagkakautangan ng loob. Kailangan malawak, national, pang-international ang kaalaman. Tama yun. So itong sagot na ito ni Undersecretary Castro, maraming tinamaan dyan. Kaya sabi niya, bakit kayo umaaray? Bakit kayo umiiyak? Kung hindi naman kayo tinutukoy ng Pangulo na kayo yung pinabili ng suka o inutusan magdala ng suka. O sino ba ang nag-react dyan? Di ba yung PDP laban candidate o mas kilalang Duterte team? Pinatulan nila kaagad doon sa kanilang rally na sila daw yung team suka. Kita mo. Hindi pa tinukoy ng Pangulo, umaray na sila. Di ba? So, sino ngayon ang nagpe-fake news? Sino ngayon ang mali ang balita at minamali? At nagkakaroon ng mga interpretation sa mga nangyayari. Wow! Ang galing ng paliwanag, di ba?
Wala naman nga talagang binanggit kung sino ba yung pinag-deliver lang ng suka, kumandidato ng senador. Di ba wala namang pinangalanan si PBBM? Pero guilty ang napakaraming kandidato kasi nga po, tinamaan sila, truth hurts. Di ba? Ganun naman talaga. Kapag ikaw ay nagsalita ng katotohanan at nasa pool ang puso't damdamin ng tao na pinapatamaan mo, alam niya sa sarili niya, totoo yun eh. Kaya po sila na-hurt, di ba? Hurt na hurt nga dyan, si Bato, si Ipe, si Bongo. Hindi lang nagbabait-baitan na si Bongo. Pero ano rin yan, hurt din yan. Si Jimmy Bondok. At yung iba pang mga PDP, senatoriables ni Digong. Hurt na hurt sila, pati si Vic Rodriguez. Na naturingang dating tauhan ni PBBM na dapat maalam siya sa kung ano ang dapat na trabaho ng isang senador, kung ano ang dapat na ginagawa ng isang abogado, kung ano ba ang dapat na nalalaman ng isang abogado. Pero di ba nga, wala pong sila talagang kakayahan ng mga maging senador. Bakit? Nag-react sila doon sa sinabi ni PBBM. Diba? So, alam nyo, nung sinabi ni PBBM, parang nabigyan na tayo ng sign kung sino yung mga pinadeliver lang ng suka at kumandidato, tapos wag nating iboto. Yun ang pinakamagandang sign. Yung nag-react doon sa pinadeliver lang ng suka, kumandidato ng senador, yun. Ang pinakamatalinong paraan ni PBBM para mabigyan ng warning ang ating mga kababayan na etong mga kandidato na to ay wala po talagang kakayahan at mga magiging OJT apprentice lang din sa Senado. Katulad ni Robin Padilla. Eto pa si Willie Revilla may pa nga pala. Hindi yan pinabili ng suka kasi mayaman. Hindi yan pinag-deliver ng suka kasi mayaman. Yan po ang may-ari ng paggawaan ng suka na dahil meron lang pera, kumandidato na. So, matalino si Pangulong Marcos dahil yung kanyang mga sinasabi, wala siyang particular person na tinukoy. Hindi katulad ni ang mga Duterte, especially ni dating Pangulong Duterte, na tuwing babanat tinutukoy si Pangulong Marcos. Si Marcos ay bangag, si Marcos ay corrupt, si Marcos ay magdideclare ng martial law, magiging diktador. Yan lagi sinasabi niya. Natural, mag-react ang Malacanang kasi tinukoy ang pangalan ng Pangulo. Pero si Pangulong Marcos, wala naman sinasabi kung sinong kandidato ang mahina, sinong kandidato at sinong politiko ang bumabanat sa kanya. Ayaw nga niyang banggitin. Kahit minsan hindi binabanggit ng Pangulo ang mga pangalan ng kritiko niya. Lagi niya sinasabi, meron dyan, ganito, ganyan. O, di ba? Pero sila naman, yung ibang kabilang grupo, umaamin siya yun. Nagre-react na para bang sila yung pinatamaan. O, di ba? So, political statement, political gimmick, for publicity only, pero sila yung tinatamaan. Parang guilty. Kaya nga, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Yan ang sabi ni Undersecretary Castro. Bakit may nagagalit? Baka kayo yun. Tinamaan kayo? Tinamaan ka ba? Ang lupit Galing ng paliwanag at galing ng depensa niya sa galaw ng Pangulo. Tama-tama talaga itong si Castro. Attorney Castro, Undersecretary, na maging boses ng Palasyo ng Malacanang sa pagsagot. At pangalawang araw pa lang ito, pangalawang araw pa lang na pagharap sa media, pero established na kaagad kung sino siya at ano ang trabaho niya. Ano ang kahihinatngan ng mga kritiko at mga nagpe-fake news. Hindi na pwede yan. Okay? So meron din siyang isang inamin na ngayon pala ay merong under-evaluation ng kabinete. Tama lang yan. Lahat naman ng cabinet secretary o presidential appointees, wala naman security of tenure yung mga yan. Anytime, pag wala ng tiwala ang Pangulo, pwede ka nang tanggalin o mag-resign. Totoo yan. Walang security of tenure. Anytime, kahit ina-appoint ka ngayon, bukas wala ng tiwala sa'yo, makalawa mag-resign ka na. Kung hindi ka mag-resign, sunod na araw tatanggalin ka. Yun talaga. Cabinet secretary, undersecretary, ASEC, director, chairman, commissioner, president, general manager, CEO, chairman ng iba't ibang company or office of the president.
basta presidential appointees, yan ay temporary lang. Walang security of tenure yan. Walang protection yan sa batas. Anytime pwede kang tanggalin, anytime pwede kang mag-resign. Hanggat may tiwala ang Pangulo sa iyo, hindi ka mawawala. Pero sa oras na mawala ang tiwala, pwede ka nang umalis or tanggalin. Ganun po talaga. Yun po yun. Okay? So, meron palang ganyan. Under evaluation, tama-tama yan. Dahil 2025, ngayon ay February pa lang, ay kung hindi maganda ang performance ng isang government official sa nakaraang 2 taon kalahati, ay panahon talaga na siya ay palitan or mag-resign kung hindi na i-deliver ang mataas na expectation. Huwag nating tandaan ang pangalan ng Pangulo, Chief Executive ang nakataya sa mamamayang Pilipino sa buong mundo. Kung magagaling ang kanyang mga tauhan, magagaling ang mga appointees, ay positibo ang magiging dating sa taong bayan ng liderato ng Pangulo. Pero kung palpak, pabigat, walang ginagawa, walang alam, kulang sa alam, puro kurap pa, ay pabigat talaga yon. Wala kang karapatang manatili. At wala rin karapatan ng Pangulo na payagan ka. Sisibakin ka talaga. Yan ang totoo. Hindi biro ang magpunta sa gobyerno. Hindi biro ang maghawak ng kapangyarihan, pera at responsibilidad pag nasa gobyerno. Talagang dapat mahaba ang PC mo niya. Kung hindi ka magtatagal, at kung magtatagal ka man, marami kang pagdadaanan. Please like and share ng video. So, yun. Salamat po sa video ni Sir Mike Abe. Totoo naman yun, sayang talaga ang boto ng taong bayan. Alam niyo ito. Agapan na natin. Kasi nakita na natin na walang kwenta ang pagpapasahod natin kay Robin Padilla. Nagpapasahod tayo ng walang kwentang senador. Tamad. Obob. Walang kakayahan. Mahina ang utak. Mahina ulo. Wala talaga. Diba? Nakita na natin. Nakikipagdebate, may coach. May kodigo. Samantalang yung kausap niyang, sabi nga niya, bar not chair. Chill na chill lang. Si Coco Pimentel, chill na chill lang. Wala man lang hawak na kodigo. Hindi man lang nagtatanong sa mga nasa paligid niya. Diba? Kaya po, diba, agapan na natin. Bukod sa wag na nating sayangin ang ating boto, wag na po nating sayangin ang pagpapasweldo sa walang kwentang senador. Diba? Wag na tayong kumuha o maglagay ng isa na namang inutil sa Senado. Na magsusuklay lang ng bigote, magmumukbang, at kapag nakalive ang asawa ay ipapakita ang pototoy. Diba, wag na tayong gumawa ng isa na namang sakit ng ulo. Tapos magiging tuta lang ni Digong. Magiging tagapagtanggol lang ng manyakol na si Kibulok. Diba, wag na po nating dagdagan ng sakit ng ulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At maliwanag naman na ang lahat ng kumakandidato na yan ay hindi po para magsilbi sa bayan, kung hindi para protektahan si Digong, si BP Sara at si Kibulok. Yan lang po talaga ang ang pinaka main objective ng mga taong yan. At nalaman na rin naman natin, galing mismo, kaya malutik nung makausap niya, etong si Kibulok, ano daw ang sabi? Ginulo nila buhay ko, guguluhin ko rin ang buhay nila. So, ibig sabihin, di ba, doon pa lang sa mga sinabi na yan ni Kibulok dito, kaya malutik wala po talaga sa isip ni Kibulok ang pagkandidato, kundi bagkus para maghigante. Yun lang po talaga ang pinaka-objective, ang goal ni Kibulok. Ano gagawin ni Kibulok sa Senado? Gagaganon. Mag-amen. Magkukwento ng mga katarantaduhan na nakita niya na ang kanyang kwarto sa langit. Hindi po tayo pwede maglagay sa Senado ng isang may toyo. Hindi tayo pwede maglagay sa Senado ng maluwag ang tornilyo. Ang dapat po sa senador, kapag binanggit ang isang senador, kapag binanggit ang Senado, dapat ang maiisip mo, blast ople. Juan Plabier,
Miriam Defensor Santiago, Chopisto Gingona, Edgardo Angara, at marami pang mga respetado kapitapitagan na mga senador. Ganyan po sana ang mukha ng Senado. Hindi kapag binanggit ang Senado, bigyan ng jacket yan. 20,000! Hindi po dapat ganun ang Senado. Hindi po mga clown ang dapat na nasa Senado. Hindi mga tuta ng isang tao o ng isang manyakol. Hindi po dapat ganun. Dapat kapag binanggit ang Senado, kagalang-galang, respetado, at talaga naman pong ito ang magiging tinitingala ng taong bayan sa integridad, sa kanilang dedikasyon, sa trabaho, at sa serbisyo publiko. Hindi yung kapag binanggit ang Senado, parang papaganon ka nila, o kaya boy mukbang. O kaya kapag nakikita natin sa mga hearing, merong isang Grijaldo na gumagawa ng istorya. Ini-interview kunwari ng isang kalbo na kunwari hindi niya alam yung script ni Grijaldo. Hindi po dapat ganon. Diba? Bawiin po natin ang dignidad na nawawala sa Senado dahil kay Robin Padilla. At wag na po nating dagdagan ng sisira sa Senado. Yung pong mga clown, wag na po nating iboto. Clown ni Digong, clown ng manyakol na si Kibulok, at clown ng PDP, wag na po nating iboto. Wag na po tayo maglagay ng tuta sa Senado. Agapan na po kagad natin ang pera ng taong bayan na hindi masasayang na magpapasahod po tayo sa isang ex-convict, sa isang lulong na ngayon ay handang tumulong, hindi naman tumutulong sa taong bayan, sa kanyang poon lamang. Yung sa may hawak ng kanyang tali na si Digong. Yung dating lulong hindi handang tumulong sa taong bayan, handang tumulong kay Digong at sa manyakol na si Kibulok. Di ba, agapan po natin. Huwag po nating sayangin ang boto at huwag nating sayangin ang pasahod ng taong bayan sa mga ganitong senador na nagiging clown lang po. So, yun lamang po. Maraming salamat sa video ni Sir Mike Abe. Support nyo ang ating Tropa Pip, Sir Mike Abe Opinions. Maraming salamat po sa nagla-like and share ng ating video. At salamat din po sa mga patuloy po na sumusuporta. Naku, napakabilis. 449,000 na po tayo. Magpo 450 na. Pag ako nag 450, sigurado ako magpa 500,000 tayo. Di baling mabagal, di baling kokonti. Ang importante po, paangat. Di baling tayo po ay hindi ganun kalakas, pero ang importante po, totoo ang ating binablog dito. Hindi tayo nang uuto ng ating mga manonood at hindi natin niloloko ang mga Pilipino. Hindi tayo nagpe-fake news at tanging pawang katotohanan lamang po ang ating inilalabas dito sa aking channel. So, yun lamang po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Nasaan mang panig ng mundo, huwag kayo maniniwala sa fake news. Momwa chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas! God first!